Bakit kailangan pa ng propita? Ano ang purpose ng propita? Bakit siya nandoon? Muli po namin binabati ang aming pong mga kaibigan sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't panig ng mundo. Saan man kayo, salamat sa pagsuporta ninyo sa aming programa, sa inyong panonood at pag-share ng videos sa iba. At kami pong muli, nandito po ako muli, si Pastor Bong at si Pastor Rainer, ang aking partner. Magandang araw, partner. Napakaganda ng araw. Kumusta yung medyo hindi ka ba nadala sa eksena ng ating pinag-usapan ni Kingdom of God? Kasi sa biyaya ng Diyos, nasa puso natin yung joy. Kasi alam natin, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. At ito ang kalooban ng Diyos na magbigay tayo ng knowledge. Sabi nga ng kasulatan, people perish because of lack of knowledge. Kaya habang tayo nabubuhay, huwag tayong titigil sa pag-aaral. Hindi nga tayo, yung mga secular na mga profesyon natin, ay mayroon pang ginagawang training kahit lisensyado ka na. Diba, engineer ka, mayroon pa. No? Teacher ka, mayroon pa. Nagiging doctorate at kung ano-ano dyan para mag-increase yung knowledge mo. Ano pa kaya patungkol dito sa kaalaman sa Biblia? So kaya... Ito po, partner, yung Kingdom of God in Israel naman. Kasi tinalakay natin yung Kingdom of God, yung nawalang kaharian kay Adan, at ang dami natin na pag-usapan. At ngayon naman ay itong The Kingdom of God in Israel. Napakaganda nito, yung topic natin, The Kingdom of God in Israel. Bago po tayo magpapatuloy, babasahin ko po ang isang talata sa Biblia dito sa 1 Samuel chapter 8, verse 7. And the Lord told him, listen to all that the people are saying to you. It is not you they have rejected, but they have rejected me as their king. As their king. Ulitin ko para malawak, napakaganda. But they have rejected me as their king. So, ang nagsasalita po dito ang Diyos. Yeah. The eternal king. Eternal king. At ang kinakausap niya si Samuel, isang propeta. Pakiulit nga ulit, Pastor, yung part na yung binasa mo, yung ano yun? Ito sa aklat ng 1 Samuel, chapter 8, verse 7. Verse 7. Ulitin ko po. And the Lord told him, listen to all that the people are saying to you. It's not you they have rejected, but they have rejected me as their king. Yes. Pero ang nireject talaga nila ay ang Diyos bilang kanilang hari. So dito na pag-usapan natin na nakaraan, partner, na yung hari, baga si Jesus Christ dumating, i-restore ang kaharian ng Diyos, the Kingdom of God, and then siya yung tatayong hari. Pero yung sinabi ko nga sa iyo kanina sa ating unang video na inalabas na ba sa Kingdom of God, nasabi ko, hindi kasi alam ng tao na si Christ ay king, pero mayroon pa talagang king above him. So, the Kingdom of God in Israel. Napakaganda dito. Bakit nandoon ang kaharian ng Diyos sa Israel? Kasi from Adam, kay Adan, ang tanong kasi rito, siguro sa unang nyo na magtatanong kayo, sasagutin ko na lang, di ba nawala sa tao? Bakit nandyan ngayon sa Israel? Yun ang tanong. Kasi bakit sa Israel? Bakit sa dinami-dami ng bansa, nation or races, bakit doon? Wala doon. Nasa Israel. So the Kingdom of God in Israel, doon sila naging kingdom nung ang Diyos ay magbigay ng batas kay Moses. Naging official people of God sila. Naging citizen sila ng kingdom kasi mas kahal means congregation or citizen of a kingdom. Ang salitang kahal, naging bansa ng Diyos ang Israel. Sila ang pinili. Kaya nandoon ang kingdom.
Kaya ibinigay yung law. At ang law na ito ay may tatlong division. Ang una is yung tinatawag constitutional law. Yeah. Bilang nation, hindi naman, yun ang lagi nating sinishare, hindi naman pwedeng magkaroon ng kingdom kung walang Walang law, walang constitution. Kaya constitutional. Ang pangalawa, yung tinatawag religious law. Mga laws, no? Then yung pangatlo, the moral law. The moral law. Yung Maganda yung partner, binanggit mo, yung law na galing sa Diyos, at saka yung religious laws, at saka yung moral law. moral law. Kasi para maintindihan nila, kasi mayroon sa Bible na sinabi na lahat ng ito ay wala na. You are not under the law, but you are under the grace. Yan. Anong law? Maganda ito. Maganda. Dito anong muna law tayo ba sa talaga yun? Israel. Ngayon, napakagandang, napaka-interesting. The kingdom of God in Israel. Ang Israel ay naging king nila ang Diyos nung ibigay sa kanila yung law nung doon law. sa Mount Sinai. Mount Sinai. Naging official sila. Kasi nawala yun nawala kay Adan Oo. Ngayon, ang plano ng Diyos i-restore yung kingdom. Kasi may doon sa Genesis 3:15, mayroon doong seed. At nakikita natin kung tayo nagbabasa ng Biblia kay Abraham. Yeah. Now, your seed, no, singular ang pagkasabi doon. Makikita na yung sa takbo ng ages to ages, ng history, hanggang dumating sa kay Moses. Na dito sa kay Moses, kasi na na sila ng kaharian ng Egypt, na doon sa ilalim ng Egypt, kinuha ng Diyos ang Israel. At sa araw na yon, naging hari ng Israel ang Diyos ng langit. Kaya napakaganda na ang kingdom of God is in Israel. At ang na ito sana, ang plano ng Diyos, hindi lang temporary. Yeah. Kundi kapag sila ay susunod, sila na talaga ang magiging blessing. Yun, Sa bawat yun naman bansa. sinabi kay Abraham. Yes. Oo. Sila na talaga ang magiging blessing sa itong Israel na ito. Dito manggagaling yung anointed king Anointed King. na mula sa tribo ng Judah. Oo. No? From the tribe of Ito na si Judah. Jesus Christ. Ito na yung tinatawag nilang Masiyak. Mesiya. No, Misaya sa atin, no? Dito manggagaling. Kaya nung maging kingdom ng Diyos ang Israel, dumating ang panahon para malaman natin na talagang bang king siya, humingi sila ng literal na hari. Sa panahon ni Prophet Samuel, sabi nila, nag-request sila, bigyan mo kami ng, At yun nga si Saul yung binigay. yan nga si Saul. Hindi ako ang nireject nyo, hindi ikaw, sabi kay Samuel, kundi ako. They rejected me as their Bilang hari. king. So, naging king yun. Kaya sa panahon ng mga hari, kapag uupo ang isang hari, halimbawa si Haring David, ng unang hari sila ay nagiging, they represent the King of Heaven. The Kingdom of Heaven. The Kingdom of Heaven. Kaya kapag nakikipagdigma ang iba't ibang mga kaharian noon, ang kalaban nila, Kingdom of Heaven. Yun ang hindi alam kasi hindi yun tinuturo sa mga religion. So parang ganun, balik tayo dun sa yung pag sinabing Kingdom of God, literally, nung una, hindi pa nagawa yung mundo, wala pa yung mga tanim, wala pa yung tao. Ito yung kaharian ng Diyos sa kalangitan. Amen. Tapos gumawa ang Diyos ng earth, Yes. itong at nag-colonize siya bilang isang uri din na tinatawag din na Kingdom of God. Okay, may Kingdom of God sa langit, Kingdom of God sa lupa. At saka sinabi natin noong unang pag-aaral na yung Kingdom of God, that is the territory of a person. Yes. And then Kingdom of Heaven, it is the place na kolonya ng kaharian ng langit. Amen. Oo. So yun, napakaganda, no? Kaya ang Israel, naging hari nila ang Diyos. Ang Diyos. Naging hari nila. At sila nga ay mapapansin natin sa pamamagitan nila, nagkaroon ng conquering kingdoms. Conquering kingdoms. Kinangkir nila yung mga kingdoms, no? Sa panahon ni Moses, sa panahon ni Yehoshua, son of Nun, na tinatawag natin sa ating panahon. Joshua. Na Joshua, no? Ang totoo talagang pangalan noon, Yeshua. Yehoshua, no? Na later sa Second Temple, binago ang pangalan niya, naging Yeshua. Yeshua. Ng kahulugan ay salvation. Ang Yehoshua, the Lord is our salvation. So, ngayon, balik tayo sa kingdom in Israel.
Hindi lang sana yun, pastor pansamantala. Ang ibig sabihin magmatagalan. Yun na talaga sana ang simula. Simula, walang katapusan. Parang, Dahil lalabas doon ang ikalawang Adan sa kanilang lahi. Yung ipinangakong Mesiya. magliligtas sa Mesiya. So doon sa kanila talaga manggagaling. Sila talaga ang pinili ng Diyos. Kaya mapapansin natin sa history na ang Diyos, tulad ng sinabi ko kanina, ang Diyos ang king at lahat ng king doon under the king. Papatunayan natin yan sa magbabasa tayo ng isang talata, no? Sa Chronicles. Patutunayan natin na ang mga inuupuang trono ng mga hari ay trono ng Diyos. ng Diyos. Dito natin mababasa sa 1 Chronicles. 1 Chronicles chapter 29 verse 23. So Solomon sat on the throne of the Lord as king in place of his father David. He prospered and all Israel obey him. So yung trono na yon ay sa Diyos. Trono ng Diyos yun. Trono ng Diyos at ang inupuan ni King Solomon, Trono ng Diyos. yung trono ng Diyos. Yes. Pero hindi sa Diyos. Hindi siya Diyos. Ang gandang paliwanag yan. Ha, Di ba? Kaya napaka-exciting. Sa mga susunod natin pag-aaral. Ulitin ko ha. So Solomon sat on the throne of the Lord. Yung nang hindi alam, ayaw ko mga Israelites kung alam nila. Kaya nga ang tawag dito sa trono ito ay the Davidic Kingdom. Davidic. Kasi yung Davidic Kingdom, sa panahon ni David, nagkaroon talaga ng king na very righteous. According to God's heart. Yeah. Napaka talaga ni David. Kaya habang nagmamahala si David sa Israel as king, ang Diyos ang namamahala. Tama. Yun Kasi yung sinusunod niya, yung gusto ng Diyos, Yung gusto ng Diyos. siya yung nag-act dito sa lupa. Oo. Siya na yung nag-activate ng kingship ng Diyos dito sa lupa. Dito sa lupa. Kaya mayroong siyang mga prophets, sa libaw si God, si Nathan. So kinakausap may mga prophets siya eh. So kasi ang mga prophet, ang hari kasi marami siyang mga... So ito yung tanong, partner eh. Kasi kung sinasabi ng kasulatan na ang Diyos, itong trono na ito ay trono ng Diyos na inuupaan ni Solomon. Yes. Kung ang Diyos kung trono ito ng Diyos at si Solomon, ibig sabihin meron silang direktang pag-uusap. Yes. So bakit kailangan pa ng propita? Ano ang purpose ng propita? Bakit siya nandoon? Samantalang may Kasi hari naman. kapag hari ka, busy ka eh. Pwede. Oo. So anong papel ng propita? Ang mga propeta, Yun. dahil doon ang ministry nila, kinakausap nila palagi ang Lord, o kaya pari, high priest, binibigyan din ng Lord ng ng wisdom para i-govern yung kingdom. Kaya bago magdesisyon ng hari, tatawagin niya yung high priest, hindi yung priest na alam natin ngayon ha. Yung high priest, yung sacerdote ng mga kuhanin ang tawag diyan, no? Ng mga Israelites. So silang kinakausap kasi ang king nabibisi siya sa pagkikipagdigma eh. So but there is a time na siya talaga ay kinakausap din personal ng Diyos. So makikita natin dito, ang gusto lang naman natin dito yung mga king, ang inuupuan ng hari ay hindi nila trono. Trono ng Diyos. Trono ng Diyos. Wow. Kaya hindi ito alam. Kaya nung akala kasi ng iba kung ang king, pag sinabing hari, katulad halimbawa si Christ na pagkamalang doon sa nagkaroon ng maraming debate doon sa Hebrew 1:8 na yun na di ba na si Christ daw ay your throne o God, no? Yung tinuupuan na Christ ngayon, trono ng Diyos. Trono ng Diyos. Siya lang yung nilagay na vice regent, king under the rulership of a king. Oh, yeah. Di ba? So, sana maliwanag yun. Ngayon, ang Israel ay nandoon ang Diyos na kanilang hari. God is their king. Kapag sila ay sumusunod sa batas, yung law, halimbawa, yung moral law, at yung mga religious law, mga rituals,
na ibinibigay ng Diyos sa kanila, sila ay nagiging righteous. Yes, naintindihan ko, partner. Kasi unang-una, naniniwala ko doon na yung trono na yon na inupuan ni Solomon ay trono ng Diyos. Bakit? Kasi maraming mga accounts sa Bible na kapag nakikipaglaban ang mga Israelita, lalo na yung hari sa kanilang mga kalaban, ay sinasamahan sila ng Diyos. Yes. Tama? Sinasamahan sila ng Diyos na nanalo sila sa laban kapag kasama nila ang Diyos. Yes. Pero kapag hindi nila na-recognize yung authority ng Diyos na nagbigay sa kanila ng trono, natatalo sila sa laban. Tama po yun. Tama po yun. Ha? At alam niyo po ba na itong kingdom of God, nawala ito sa kanila. Nawala ito sa history. Oo, kasi mayroong passage sa Bible na dahil na hindi nagustuhan ng Diyos ang sumunod ng mga hari, ang sabi niya, tatalikdan ko kayo. Ngayon, Tapos yung nagmamanis dun sa hari, hindi nakikinig sa propeta eh. Hindi nakikinig. Ngayon, ang nangyari, I think, nangyari sa time ni Ahab. Yes. Okay? Na hindi na siya nakikinig sa propeta, kalaban niya si Elijah, di ba? Okay, kasi sa kanyang asawang si Jezebel. And then, nung time na yon, parang nakikita natin, hindi na yung Diyos nagmamanis sa trono. Kaya importante na maintindihan talagang totoo na ang trono dapat nito ni Solomon ay trono nito ng Diyos. yung trono ni David, yung trono ni Jehoshaphat, yan mga magagandang Yun yung mga gandang hari. magandang Jehoshaphat, Josiah, 8 years old, naging siya from si David, si Josiah, yung mga paborito kong mga king, no? Si Hezekiah, Yan, magagaling na mga talagang nalulugod sa kanila ang Diyos. Kasi nakikinig sila. Nakikinig talaga sila. Sa kanilang sa priest at saka sa propeta. Mga propeta. Kaya kapag sila nakikipagdigma, talagang ang Diyos. Kasi kingdom ng Diyos yun. Sila lang yung nakalagay na naka-assign. Kasi nga naman, hindi naman nakikita yung Diyos. Yes. Kaya tama yun. Kailangan maglagay siya ng nasa trono. Habang tinitingnan nila ito yung hari na ito, tingin nila nandun yung Diyos. Kaya dapat nating maintindihan na ganoon ang upuan ni Christ. Yun. Compact partner. Kingdom of God yun. Kingdom of God yun. Siya yung inilagay. He is a king under a king. Kaya si anointed king. Eternal king. Yes. So, maganda yun. Ngayon, partner, nung tumalikod nung 722 BC, after 20 years of idolatry, the kingdom of Israel, the kingdom of Israel, under King Hosea, ito yung, kapag kingdom of Israel, ito yung 10 tribes. 10 tribes. 120 years na kanilang pagtalikod sa Diyos kasi nahati Nahati yung 10 tribes at saka yung 2 tribes. So sa 10 tribes, nawala ang kanilang kingdom, yung rulership ng Diyos sa kanila noong 722 BC. Mababasa natin yan. Mababasa natin kung guys, walang i-clarify sa mga viewers, partner. Kasi alam natin na pag sinabing Kingdom of Israel, dalawa yun. United Kingdom of Israel, nandun pa yung Judah at saka yung Israel. Magkasama, 12 tribes sila. So ngayon, nung mahati, pagkatapos ni Solomon, because yung anak ni Solomon ayaw makinig doon sa mga matatanda, mas nakikinig sa mga bata niyang kakababata, nahati ang kaharian na punta kay Jeroboam at isa naman kay Rehoboam. Yung isa doon, anak ni David. Yes. So nangyari yon, yung pangyayari na yon na di nakinig. Kaya ito ngayon yung problema, no? Dito na yung kaya doon nagkahati. Kaya yung Southern Kingdom, ito yung Judah at saka yung Benjamin. At saka yung Northern Kingdom, ito yung 10 tribes, no, na mga anak ni Jacob. So ngayon yung 10 tribes na yon, ito yung nandoon sa Samaria, yung capital nila is Samaria. At saka yung 2 tribes naman ito na tinatawag na Judah, ay ang capital na ay Jerusalem. Yun talaga yung una. Kaya makita nyo natin ngayon, sa actual nato na map, maging sa actual na Israel na nandun ngayon sa land of Canaan, na Israel, tinatawag din nilang Palestine. Yung Samaria, ang hawak ng Palestine, authority, pero ang Israel pa rin ang nagsusuporta sa kanila. At yung Gaza, ninurulo ito ngayon ng mga ng mga Israelita pa rin, pero binigyan ng parang may kalayaan. So ito ngayon, nung panahon, United Kingdom ng Abi Israel, ang tawag lang sa kanila Israel. Yes. Okay, mga viewers, para maintindihan ninyo. United yun. United Kingdom of Israel, nung hanggang kay Solomon. After Solomon, nagkaroon ng divided kingdom. At yung isang kingdom na natiling Israel,
At saka yung isa ay nagkaroon ng panibago, yung Judah at Judah. Benjamin. Oo. Yung po yun, ang dapat at saka yung Judah at Benjamin, ito yung nagrule ang mga angkan ni David. Yes. Doon sa Israel naman, ay ang nagrule doon ang mga angkan ni Jose. Yes. Para mas malinaw. Okay, tuloy tayo, partner. Okay, salamat pa sa partner sa input, no, sa input. Okay, so dahil itong 10 tribes noong 722 BC, 120 years of idolatry, pastor, nawala sa mapa yung Israel. Wala nang Israel. Natira yung ano na lang, Palestine. yung Kingdom of Judah. Kingdom of Judah. Yes. At dahil din tumalikod din sila, Nawala din. nawala din noong 586 BC. Oo, nawala din. So dito naputol yung the earthly Kingdom. political kingdom of God. Kingdom of God. Yes. Wala na. Wala na. Kaya simula noon, hindi na nagsalita ang Diyos. Napunta na sila ng Babylon, kung ano-ano ng bansa. Kaya pala, sinasabi ng mga Palestinian, hindi inyo ang land na yan. Amin yan, Palestine yan. Yes. Kasi nagkawatak-watak sila, nawala sila. Kaya noong 1948, binalik sila through United Nations Resolution, okay? At ginawa silang Israel. Nation na. Yes. Mayroon na silang identity. Okay? Sa panahon na yun, wala lamang ganyang pirmahan na ito, Israel ka ganun. Kaya, itong nangyari, kaya itong mga Palestinian, galit na, dito, doon lang umpisa ang galit nila. Oh. Hanggang ngayon, really din ito, partner, ha? Nagalit sila kasi inagaw daw ng mga Israelita ang kanilang land. At galit sila sa United Nations. Ganoon tayong pabor sa kanila, yung Kaya United nga. Nations. So, Oo. so itong panahon nito na wala yung kanilang kaharian, nawala na talaga. Nawala na yung political kingdom talaga, pati ng Diyos. No, nawala na. Ito yung panahon na wala ng prophet. Wala Kaya ng nga, prophet. from Malakay to Christ, wala na. Na tinatawag nating dark ages or silent Yeah, years. Silent years. 400 silent years. 400 years. Oo. Sa mga theologians yan at mga historian, 400 years. Wala. At hindi na talaga nagsalita Ang Diyos. ang Diyos sa pamagitan ng mga propeta. Wala na talaga yung Davidic kingdom. Ulitin ko, yung Davidic kingdom, ayon sa ating pag-aral, kingdom ng Diyos yun. No? Nawala yun. Kaya, mapapansin natin, nung inatasan ng Diyos si John the Baptist, sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Yeah. So diyan tayo sa kingdom of Israel at ipagpapatuloy natin yan, ang kingdom na yan, partner, Yeah. pastor, doon sa the kingdom, of God, in Christ. Kaya ang tabayanan nyo, mga kapatid, palalim ng palalim, painit ng painit ang ating usap-usapan tungkol sa kingdom of God. Kaya salamat at muli po, abangan ninyo ang aming po susunod na itatalakayin, what is the kingdom of God in Christ. Kaya salamat, kaya kami po sisigaw, The gospel of the kingdom.